Magandang araw po muli mga kapatid, and share ko lang yung experience ko habang ginagawa ko po yung video na ito. Ang hirap po pala ng ganito. Ilang beses akong nagtitake. Hirap pala maging artista, no? So baka next time makikita nyo na nag-vlog na ako. Pa-follow nyo na lang ako. Joke lang. Ano mga kapatid ay sa ring katuwaan, isang kagalakan para sa akin na mag-share muli ng salita ng Panginoon sa inyo. Especially this day, ngayong Sabado, kasi sabi nga natin sa lahat ng araw ng Holy Week po natin, sabi raw po nila based on the studies daw, ito daw po yung time na medyo mababa yung crime rate dito sa Pilipinas. Yan po bakit? Kasi naniniwala yung tao na sa araw na ito, patay ang ating Panginoon. And taon-taon po yan. Yun yung ginagawa nila, pinapatay nila yung Panginoon. And sa mga time din na ito, iniiwasan ng tao na magkasakit or kaya masusugatan. Kasi sabi nga, kahit ako rin naman before, yun yung paniwala namin, yung sa una kong pananampalataya, sabi nga nila pag nagkasugat ka kasi, walang magagamot sa'yo, patay yung Panginoon. At yun yung sabi nila. And dyan din yung nag-start yung pinapabless kay Father ng mga palaspas. Kasi sabi nila, every Saturday patay yung Panginoon, so kailangan merong ganun. So para panlaban kay sa mga kampon ni Satanas. Tayo ay ito yung paalala rin sa atin that ni minsan ay hindi nawawalay sa atin ang Panginoon. Diba? And my question for today, ating tatalakayin is, have you ever experienced in your life our God seems silent? Na naranasan ba natin sa ating buhay na parang ang Panginoon ay tahimik or hindi natin siya nararamdaman sa buhay natin? Diba? There are times that it seems really hard to understand the ways of the Lord. Totoo po yun. Na minsan, naisip natin parang hirap naman intindihin kung ano yung kaparaanan ng Panginoon. No, kapatid, but I want us to be reminded of God's Word found in the book of Isaiah 55 verse 8 na sabi po doon, His ways are not our ways. So ang kaparaanan ng ating Panginoon ay hindi kaparaanan ng tao na hindi natin kayang sukatin kung ano yung kakayanan ng Diyos, kung ano yung kaparaanan ng Diyos sa atin. Especially these days, kung makita po natin, maraming tao yung sumasaklolo o humingi ng saklolo sa ating Panginoon. And feeling nila minsan, tahimik ang ating Panginoon and hindi nila na-experience sa buhay nila. Diba? But my question is, have we ever asked ourselves why God seems distant? Sabihin, natanong na ba natin sa sarili natin na bakit kaya ang Panginoon ay parang malayo sa akin? So parang hindi ko siya na-feel. Diba? So sana itong tatlong bagay na ito na ating tatalakayin sa hapon na ito ay makita po natin. And sometimes we have to admit that siguro itong 3 factors nito na ating tatalakayin ay mga reasons kung bakit minsan ang Panginoon ay kala natin tahimik ang Panginoon o hindi natin ramdam ang ating Panginoon. Unang-una na makita po natin dito kung bakit ang minsan feeling natin is malayo ang Panginoon sa atin because of the presence of sin. Natin, ang kasalanan, yun yung nagiging hadlang minsan kung bakit hindi natin maramdaman ang Diyos. Diba? Mahirap pakipag-usap sa Panginoon pag alam natin na mayroon tayong nagagawa o ginagawang kasalanan. Kasi ito yung nagiging barrier minsan para hindi natin makita o hindi natin maramdaman ang Diyos sa buhay natin. And it is usually the reason kung bakit feeling natin malayong Panginoon o hindi natin siya ramdam.
So yan. Aware naman tayo minsan na nakakagawa tayo ng kasalanan. Diba? Meron tayong kasalanan. At minsan, nandun yung hindi tayo makalapit sa Panginoon. Diba? Na merong distansya tayo sa Panginoon. Minsan ganun yung nangyayari. Pero ang katotohanan dyan, mga kapatid, ang kasalanan minsan nagiging hadlang o nagiging dahilan kung bakit hindi natin siya maramdaman. Yun yung isang bagay na nagiging dahilan kung bakit feeling natin minsan malayo yung Diyos sa atin. Minsan, iniisip natin, ba't hindi ko ramdam ang Diyos? Diba? Bakit ang Diyos ay parang hindi ako naririnig? At wala po tayong pagkakaiba dun sa buhay ng mga tao na hindi mananampalataya. Nung time na hindi pa tayo mananampalataya, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Diba? Ang Diyos ay laging nandyan. Diba? Pero dahil sa kasalanan, ito ang nagiging dahilan upang hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Yun yung katotohanan dito na makita po natin. Na ang Panginoon natin ay banal. Kaya in 1 John 1, 5, 7, makita po natin doon. Ano pong sabi po doon sa 1 John 5, 7 natin? Kung titingnan po natin sa 1 John 5, 7. Sabi niya po dito, in 1 John 5, verse 7. First John chapter 1 rather, 5 to 7. 1 John chapter 1. First John chapter 1 verse 5 to 7. Sabi niya po dito, this is the message we have heard from Him and declare to you, God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with Him, with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ibig sabihin, kaya nasisira yung fellowship ng tao. Bakit? Kasi ang Panginoon natin banal. Diba? Kaya hindi natin siya maramdaman dahil sa kasalanan. Yun yung nagiging hadlang kung bakit hindi natin makita o maramdaman minsan ang Diyos. Dahil sa presensya ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming mga tao tumatawag sa Diyos. Minsan nakakatuwa na makita yung mga tao na sa panahon na ito ay marami yung lumalapit sa Diyos. Marami yung tumatawag sa Kanya. Tumatawag bakit? Dahil gustong alisin yung virus na nararanasan natin sa ngayon. Diba? Gusto nila na tulungan sila ng Panginoon. At even tayo din naman, bilang isang mananampalataya. Ganun yung hiling natin sa Diyos, na tayo ay tulungan ng Panginoon upang alisin. Kasi, sa totoo lang, ang buong mundo, buong bansa, lalo na yung bansa natin, sabi nga, tayo ay third world country. Diba? So, ibig sabihin, kung yung mga bansa na yun, na medyo malaki, nagsasuffer sila dahil sa virus na ito, mas lalo na tayo. Pero yung mga tao na ito, meron silang pagnanais na alisin ng Panginoon. Nandun yung prayer nila sa Panginoon na alisin ito. Kung dahil sa takot na din. Pero ang tanong dyan, meron ba silang pagnanais na talikuran ng kanilang kasalanan? Minsan ganun yung katanungan na makita natin. Gusto natin na tulungan tayo ng Panginoon. Pero, wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Ba? Yun sa pinag-aralan natin, 1 John 1, 5. Ang Panginoon natin ay banal. Wala kang makikita ni kahit anumang kasalanan sa Kanya.
And tayo, para magkaroon ng fellowship sa Kanya, ganun din ang ninais ng Panginoon sa atin. So paano tayo papakinggan ng Panginoon? Paano natin mararamdaman ng Panginoon kung ganun yung ating kalagayan sa Panginoon, na tayo may kasalanan? Pangalawa, hindi lang dahil sa presensya ng kasalanan na meron tayo. Pangalawa, because of lack of faith. Kulang sa pananampalataya. Diba? There are times in the life of every Christian when even though you are walking in faith, tama yun minsan. Totoo naman, hindi naman nawawala yung pananampalataya sa atin. Diba? And there is no known sin in our life na minsan. Feeling natin wala naman tayo nagagawang kasalanan. Diba? But still, parang feeling natin malayong Panginoon. Diba? Minsan nalangin tayo, we pray. But God doesn't answer us. Diba? Minsan nagbabasa tayo ng Biblia, pero parang hindi nangungusap sa atin. Sinasaliksik natin ang Panginoon, pero parang nagtatago ang Diyos sa atin. Bakit kaya? Ano yung nagiging dahilan? Mga kapatid, totoo, tayo mayroong pananampalataya, pero minsan kulang. Kaya nga, napakaraming bagay minsan na nasusubok tayo. Diba? Sa buhay natin bilang isang mananampalataya. And that's because God tests our faith. Sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi kulang na kulang yung pananampalataya natin. Gusto natin na itong bagay na ito mangyari sa atin. Hindi naman tayo nananampalataya ng ganun kalaki sa Panginoon. Diba? Napakaliit ang pananampalataya natin. Minsan ito yung nagiging rason kung bakit feeling natin ay hindi natin ramdam ang Panginoon. Hindi natin ramdam yung presensya ng Panginoon na kahit humingi tayo minsan, para bang wala. Hindi natin siya nakikita o hindi natin siya nararamdaman. Diba? At ano pa, minsan, when we pray, we ask God according to our will. Ganun yung nangyayari. Kaya bakit? Malaki yung expectation natin pag nag-pray tayo, sasagutin tayo ng Panginoon. But, sa paano? Sasagutin tayo according to our will. Kung ano yung gusto nating mangyari, kung ano yung pinag-pray natin, yun yung mangyari. Diba? Kaya ito yung paalala sa atin in Matthew 26:42. Diba? Even Jesus Christ prayed to the Father nung siya ay bago ipako sa krus. Anong sabi niya? Panginoon, sabi niya, kung luluubin mo, Ama, naalisin mo yung paghihirap nito, yung sarong ito. Pero nung sabi niya sa huli, pero yung kalooban mo yung masunod. Diba? Napakagandang panalangin na dapat ganun yung makita natin, na ang kalooban ng Panginoon yung masunod sa atin. Hindi yung kalooban natin. Diba? Even yung turo ng Panginoon sa atin in Matthew 6:10, kung paano tayo dapat manalangin, di ba? Anong sabi niya doon? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Diba? Nandun yung lahat, yung pinagpipray natin. Diba? But still, hinihingi pa rin dapat natin kung anong kalooban ng Panginoon na mangyari sa atin. There are times na kung bakit hindi natin ramdam ang Panginoon sa panalangin natin. Bakit? Kasi iba yung expectation natin. Hindi natin makita kung ano yung nais ba ng Panginoon, ano ba yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kasi kulang tayo ng pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo nananampalataya na ang Panginoon ay masigit na alam kung ano yung mas makabuti sa atin. Kaya minsan ganun yung makita natin. Diba? Kaya kung yun yung nararamdaman natin, kung makita po natin doon sa, even doon sa book of Psalm 13, chapter 13, diba? Hindi lang tayo nag-iisa. Kasama natin si David that time na yung pinagpipray niya, sabi niya, Panginoon, na parang sabi niya, hanggang kailan mo hindi ako diringgin? Hanggang kailan ka magtatago sa akin? Kasi wala naman siyang kasalanan. Diba? Feeling niya wala siyang kasalanan nagagawa. But still, nandun yung pagsasaliksik niya sa Panginoon. Nasabi niya, hanggang kailan, Panginoon? So pag naramdaman natin yung mga bagay na ito na minsan parang feeling natin hindi tayo nadidinig ng Panginoon, lakasan pa natin o dagdagan pa natin yung pananampalataya natin sa Kanya.
Yan lang yun. Lang yung bagay na makakatulong sa atin upang mas lalo nating maramdaman na malapit yung Panginoon sa atin. Diba? Pangatlo po na makita po natin, hindi lang po, sabi po rito, the presence of sin, yung nagiging hinder minsan kung bakit hindi natin ramdam, makita ang Panginoon, o piling natin malayo ang Panginoon sa atin. Pangalawa, lack of faith. Pangatlo, na makita po natin, na isa sa magiging rason, o minsan, reason, kung bakit hindi natin naramdaman ang Panginoon because of lack of intimacy with God. Ano ba yung intimacy? Okay. Intimacy is what we call the experience of really knowing and being knowing by another person. So, ibig sabihin, both sides, kilala mo yung kilala nyo yung isa't isa. So, tayo nung makakilala sa Panginoon, di ba? Sabi nga, walang lingid sa atin ng Panginoon. Di ba? Tayo anak ng Diyos. Tayo kaibigan ng Diyos, sabi nga niya dun, di ba? Walang lingid sa isang kaibigan na nagagawa ng yung ginagawa ng isang kaibigan. So, yun yung sinasabing intimacy. Kilala niyo yung isa't isa. So, gaano ba natin kilala yung Panginoon? Sabi nga po nila po yung intimate relationship, meron po yan, parang parang recipe na merong maraming ingredients. Para magkaroon ka ng intimate relationship sa isang tao, isa sa pinaka-common na ingredients po doon is yung trust. Yung pagtitiwala. Sabi ko po, trust is the heart of intimacy. Sabi niyan yung pinaka-core ng intimate relationship. Diba? Kaya nga sa mag-asawa, nasisira minsan yung intimate relationship nila. Bakit? Nawawalan ng trust. Diba? Nawawalan ng pagtitiwala sa isa't isa. Diba? The more we trust someone, the closer we let them get to us. Totoo yun. The more na nagtitiwala ka sa isang tao, diba? Mas lalo siyang naging mapalapit sa iyo. Both sides, ganun yun. Kung mayroon kayong pagtitiwala sa isa't isa. At ganun yung tayo sa Panginoon. If we really know God and His character, di ba? We are going to trust Him. Sabi nga po dito, because His ways is more than our ways or better than our ways. Ito yun. Kung meron tayong totoong relasyon sa Panginoon or intimate relationship with the Lord, pagtiwala tayo sa Kanya. Alam ko, napakahirap sa panahon na ito. Kaya napakaganda yung ginagawa natin na kahit anong nangyayari, anong hamon sa atin ngayon, sa buhay po natin. Lagi tayo nagpipray tuwing 8. Napakaganda. Napakagandang gawain natin na pinagkakatiwala natin sa Panginoon yung panahon na ito. Nandun yung takot, totoo yun. Sino ba namang taong hindi natatakot panahon na ito? Maraming taong naghihirap. Maraming tao yung walang trabaho, hindi nila alam kung saan sila kukuha para sa kanilang pangangailangan. Pero napakaganda nung paalaala ng Panginoon sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. If we really know God, dapat alam natin yung karakter ng ating Panginoon. Kilala natin ang ating Panginoon. At dapat tayo magtiwala sa Kanya. Di ba? Ang ating naranasan ng pagiging malapit o malayo sa Panginoon, hindi po yan dahil sa pabago-bago ng ating Panginoon. Di ba? Parang feeling natin minsan, ay, parang may mga days na ramdam ko yung Panginoon, meron naman na. Hindi. Hindi po yan dahil sa pabago-bago ng ating Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon natin ay hindi nagbabago. Kailanman, hindi yan katulad ng tao na pabago-bagong isip. Tapat ang Panginoon sa Kanyang salita. Diba? Alam niyo po kung bakit yung pagiging malapit natin minsan sa Panginoon, alayo ay hindi dahil sa pagbabago ng Panginoon. Ito ay dahil sa na-experience natin of intimacy with Him.
Gaano ba ka-intimate yung relationship natin sa Panginoon? Gaano ba natin siya kakilala? Gaano ba natin kakilala yung karakter ng Panginoon? Kaya in James 4:8, sabi nga po doon, napaganda ng paalala niya in James 4:8, draw near to God and will draw near to you. Diba napaganda ng paalala niya? Lumapit tayo sa Panginoon. Saliksikin natin ng Panginoon, lalo natin saliksikin ng Panginoon sa araw-araw sa buhay natin. At siya ay lubusang magpapakilala at lalapit sa atin. Minsan hindi lumalayo yung Panginoon. Minsan feeling lang natin na malayo ang Panginoon. Pero mga kapatid, sabi nga nila, pag tayo may kasalanan, ito yung nagiging hadlang kung bakit hindi natin makita yung kalooban ng Panginoon. So sana ito yung maging paalaala sa atin na ang Panginoon natin ay hindi lumalayo sa atin. Sana ito yung paalaala sa atin na kung mayroong kasalanan, hingin natin ang tawad sa Panginoon. Kung kulang pa yung pananampalataya natin, taasan pa natin yung pananampalataya natin. At dagdagan pa natin yung ating intimacy with God. Di ba? Na ngayon kung sinasaliksik natin ng Panginoon, mas lalo pa natin saliksikin ng Panginoon. Sana mga kapatid, ito yung maging paalaala sa atin ng Panginoon natin ay lagi natin kasama. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa inyong salita. Maraming salamat sa inyong paalaala. Patuloy na kayong manguna sa amin. At bless niyo po ang bawat isa sa gabing ito. At aming dalangin papasalamat sa Panginoon Jesus.